araw po sa ating lahat at sampu ng ating mga kasama at kapulisan. Kapwa natin manggagawa, isang taas kamay po mula po sa Transport Group 40 Pasita. Nakikisa po kami sa pinaglalaban ng JNT. Okay? Ngayon po, sinilarsi, kailangan pa ba natin na gawin ang ganito? Makinig kayo sa panawagan ng manggagawa, lalong-lalo na sa Transport Group. Napakaraming binain. Hindi na dapat kailangan makarating pa rito ang aming panawagan. Pero bakit kami na andito? Dahil kayo ang isa sa salot ng mga manggagawa. Pinilasi, tinatawag namin kayo sa panahon ng ganitong pagkakataon. Kami ay nagbubuklod at nagkakaisa, hindi lamang sa Transport Group. Halos lahat ng pagawaan, ganito ang ginahin sa inyong tanggapan. Bakit at ano ang meron kayo? Kailangan pa ba na ibulgar natin ang katotohanan? O pag-ibigay ninyo ang karapatan ng mga manggagawa ng isang pagawaan? Mga tawin kayo, kami lumalaban ng patas para itagod ang aming mga pamilya. Pero bakit ginaganito mo kami? Inarasi, napakarami ng problema ng ating bansa. Pati ba naman kayo magpapasako pa? Na para lang may bigay sa amin ang aming mga hiningi. Ang nasabing po namin sa Transport Group ay hindi nalalayo sa usapin ng JNT. Ang Transport Group po ay napakaraming problema na. 10 ng aking mga kasama sa transport ay problema pagdating sa inyong tanggapan. Hindi malinaw pa sa sikat ng araw ang mga ebidensya. Nagaya sa amin, sinabi ng LRC na iisa lang daw yung bahay nung ibinintang. Eh bakit pa kami nagbigay ng coordinates? Yung kumpanya hindi sumagot. Hindi nila sinagot yung supplemental evidence namin sa loob ng 2 buwan. Sino nag-abogado? NLRC! Mga pulsit kayo! Wala kayong awa sa mga manggagawa! Kitang-kita naman ang ebidensya! Hindi namin maintindihan kung bakit natalo yung case, pinasura niyo yung ebidensya na malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi naman natudoktor ang coordinates based on sa GPS coordinates ay binitang ng company. 400 meters ang layo ko raw sa kliyente, which is, based on the evidence, 20 meters lang. Dahil yung GPS na binigay, peke. Inilayo. Ang sabi, peke daw. Pero in reality, yung ginamit na coordinates, yun ang pineke ng kumpanya. Tapos yung NLRC, imbis na posisyon mabuti, binigyan pa ng mali siya. Ha? Kami pa ang may gumagawa, eh based dun sa company, sila, sa kanila galing yun. Wala kayong awa. Maawa kayo sa mga tao. Hindi tama yung ginagawa nyo, maging nakatao kayo. Hindi nyo alam yung hirap na binigay nyo sa mga tao. Naghahanap buhay lang kami na maayos. Pero anong ginawa nyo? Pinaligan nyo yung mali. Kahit na
siya. Nagpulak-pulakan kayo. Sana makarating sa inyo yan. Kayong mga komisyoner. Hindi naman lahat, pero may ilan sa inyo dyan. Inuunan nyo yung mga sarili nyo. Kaya nga may NLRC eh. Kaya nga kayo lang dyan. Yung ginawa niyo sa amin, walang kapatawaran yun. Malinaw ka sa sikat ng araw, tapos ibinibintang sa amin yung maling ginawa ng company. Hindi man lang i-check. Bakit pa kami nagbigay ng coordinates kung sasabihin nyo na isang kliyente at isang bahay? Para saan ang coordinates? Kami bang gumawa niyan? Sayang siya. Tapos babalik na rin nyo kami. Ano ba namin yung galawat nyo? Pero hindi kami susuko. Paglalaban namin yung mga karapatan namin. Ayan, magandang morning mga kababayan. Ate Melvin po ito. So nadaanan po natin ito, labor power movement, ang AGLO, Kilos Manggagawa. Ano kayo pinaglalaban dito? Marami din pala sila hanggang dun sa likod. Commissioner Victor Avesilla, magkano ba ang kinita mo sa kaso ng PH Global? Ito man, marami tayong nababasa dito. Kurap ang mga desisyon mo. JNT yung nagano, palabi. Ano, for JNT sa likod mo? Dito nakakuha
buhaya ng mga komisyoner. So yun guys, nandito tayo sa Quezon Avenue. At nakita nyo naman po ang hanan ng ating kapulisan dito. At ang labor flower movement. Biktima na walang katarungan ng mga JNT. Yung isang komisyoner na ang laki na yata ng tiyan, nandito na, nagkukuta yung mga buhayan. Mga taga-JNT, ito na yung pagkakataon nyo. Kaya mga kasama, pasok tayo dito, pasok. Yung mga mata natin, pati-taki yung matapos ni Martin. Dito, pasok na. Mga kasama, magandang umaga sa inyo lahat. Palakpakan natin yung mga sarili natin. Dahil hindi tayo manitinig sa itaas. Dahil nasa apat na sulok ng aircon na mamayagpag ang mga purap na nandito ngayon. So ayun mga kababayan, bali nag-close pala itong JNT. Nag-close na itong kumpanyang ito. At yung mga trabahador nila ay hindi nabigyan ng legal na separation pay. Kaya pala may nababasa po tayo dito na award namin na mahigit na 2 million na sana ay hindi po naibigay sa mga employee ng JNT. Yun po ngayon yung inirereklamo nila ngayon dito sa harap ng National Labor Relations Commission. At yan nga mga kababayan, kine-question nila yung commissioner kung nasaan na yung 2 million. Dahil hindi namin makukuha ang katarungan dyan. Arbiter, may-hari. Humihingi kami ng katarungan. Lahat na naka-assign sa iyong kaso, hindi manalo ang mga manggagawa. KNT rin. Nasaan? Kaya kami nandito para mag-file ang hinihingi ng katarungan, justisya ng mga manggagawa, inaapi ng mga employer, lalong-lalo na ito sa mga tayuhan. Ganito ba ang justisya ng ating gobyerno? Itong rally na ito ay sinusuportahan tayo ng hakbang na mag-iisog. Kaya palakpakan natin ang hakbang na mag-iisog. Palakpakan natin mga kasama. Kaya kinakailangan itong NLRC nito, matagal kami nanahimik mula kayo doon sa Bukman. Ngayon, monthly namin gagawin ito para tuminog ang ilang labor arbiter, ang ilang mga commissioner na nandyan ngayon. Matagal kami nanahimik tinignan namin na bagong lipat. Diba? Habang nananahimik ang mga magkagawa, sinasamantala naman itong ilan na labor arbiter. Dalawa na yung nababanggit namin. Okay?
bitawan mo na. No? Dahil ngayon pa lang, nakikita namin ang iyong body language. May hiligan nyo yan. Aakyat po ito lahat. Aakyat po yan sa itaas at tinatawag ng labor accident namin. Kaya mga guard, huwag nyo kami haharangin dahil may hiligan nyo sa sala niya. Lahat yan, yung mga pulpon, abogado ng JNT na pinagtatanggol ay itong mga dayuhang negosyante ng JNT. Ang plus, pinakamaraming kaso dito sa NLRC, JNT and plus, nandyan po lahat. Bakit tinatanggal ang mga rider natin ng plus? Utang na sa plus, ginagawang robot ang mga rider. Magpupusang kayo sa internet. Paano kung wala kaming internet? Hindi namin makuha dito. Sinasabi na namin na ang kalagayan ng mga magagawa ng plus ay nag-uusap sa internet. Ginagawa kaming robot. Pag kami na aksidente, utang na ora ang inaabot ng mga magagawa ng rider ng plus. Ganun din sa JNT. Ang daming aksidente. Anong sinasabi ng mga negosyante ito? Naka-insure daw. Saan na naka-insure? Dahil hindi na yung baksay, yung patay, dahil yung insurance ay hindi pa natatanggap ng mga magagawa o ng mga pamilya. Anong gusto nyo? Mag-servisyo kami na mag-servisyo. At pinagbabawalan nyo ng bawal magsuot ng JNT uniform pagkakatay ng rally. Kasi nasisira daw ang pangalan ng JNT. Utang na niya. Bakit pangalan ang inaatupak ninyo? Hindi yung kapakanan ng mga manggagawa ng servisyo sa inyo. Hindi yung mga manggagawa nag-aakyat ng yaman ng JNT. Bawal ba yan? Bawal suot ang uniform ng JNT. Pinapakalagaan ninyo ang pangalan ng JNT, pero palasubas ang servisyo nyo sa alin ng mga manggagawa. Kaya pinapalaan namin, sino man po ang may mahawak ng mga labor officer para makapagkaan ang kaso ng JNT. Simple ang hingin namin. Ipanuman ang batas na pasado ng overtime. Anong ginagawa ng buong logistic dito sa Pilipinas? YTO, Ninjaman, plus JNT. Ang regular time namin ay 9 hours. Kung kami nakabalik ka rin pa ang labor ko, meron daw kami 1 hour na break time. Anong break time? May logistic yan kami. Hindi namin pwedeng iwanan ang parcel. Hindi namin pwedeng iwanan ang mga truck namin kasi baka mawala. Pero sabi ko mga nagpusyan kapit na bakit hindi man nag-break time mga magagawa? Kakakuha. Ang sinasabi ng batas, kinakailangan ko 2 oras. Within 8 hours, nandyan ang break time. Pero kami, 9 hours. Pagka nag-extend kami ng overtime, laging less 1 hour dahil yung no break time. Hinahamon namin, bigyan nyo kami ng time kung anong oras kami mag-break time. Hindi naman nila kami mabigyan dahil yung operation ng JNT o ng mga logistic team sa Pilipinas ay hindi nilang makontrol. Kaya ang inokontrol nila ay mga magagawa, pamatay ka ng gutom dyan at marami na aksidente. Marami na tinatawag na stroke dahil sa kanyang palo. Pero pagdating natin dito, anong kakarungan ang tingin sa ating Pilipinas? Ang ganda ng pangalan eh, National Labor Relation. I-implementin National Labor Relation. Sanay pa kayo sa Labor Relation? O sanay kayo sa latag ng mga employer? Ang linaw niyan eh. O Commissioner Mentor sa Pensilia, harapin mo kami ngayon. Dahil pinapatawag kami ni Chairman. May dialogue na dito kami sa Chairman. At isa yan, sinasabi namin, masyado ng urap itong National Labor Relation. Magkano ba ang bayaran dito? Hinahamon namin. Nasa 2 million
Ilan lang yung manpower agency. Dahil yung isang manpower agency, ang KRDI, secretary lang. Kinakailangan natin matawata ang mga buhayan dito sa loob ng area. Kilala namin lahat yan. Hindi namin lahat. Hindi namin nilalahan yung mga labor arbiter. Marami rin kasi yung mga labor arbiter. Yung mga bakuhan ng mga labor arbiter. Grabe ang mga labor arbiter. Hello.